gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. At nakalagay naman sa ating saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Dito pala sa Pilipinas, 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon, binabawasan pa. Nilalagay sa akap yung iba. Di ba? Niloloko pa tayo. Di ba? Pagdating naman sa social welfare, 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization para sa proteksyon yung mga mahihirap. Yung mga sinasabi ni Manay Lenny na nasa laylayan. Tayo, 2.2% lang. Di ba sinabi natin noon, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed na hindi alam. Na ginagamit, na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga dole-out kesa sa budget ng DSWD. Bakit ganon? Ayan, Ghost Project hindi. kasi. Ghost. Maraming mumu. Pagdating naman sa World Health Organization, sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Oo. Ngunit tayo, sa National Expenditure Program, 1% lang. Hala, Napakaliit. yun na yun. Oo, parang kinukuriputan tayo. Bakit ganun? So, pagdating sa healthcare, pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, nangangamote ang Pilipinas. Yan. Pero may good news si PBBM dyan, di ba? Ano yun? Zero bill. Hindi nga, paano mga isi-zero bill? Magandang news yan, di ba? Pinuri na natin yan, explain na natin yan. Pero sana, hindi lang yan. Kung hindi nila kinuha yung pera ng PhilHealth, at kung saan-saan katsurbahan nila, kinuha, nilagay, hindi dapat ganun lamang. Maganda, thank you, na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo, at ikaw ay may ka-share na sa kwarto, ay zero bill. Ngunit siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, siguro, kasi dito, di ba sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC-run hospitals. Ano to? Yung mga malalaki. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama rin sa zero chuchu nila. Ay, ganun. Oo, kasi nga, kulang pa rin. Noon na lang nagka-skandalo, saka sila nagkukumahog na maghabol. Nasasabihin, hindi! Para lang sa SONA yata ginawa yan eh. Parang yung 20 pesos na bigas. May 20 pesos na bigas, pero 20 pesos ng bigas, hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Yun. Yun ay subsidized. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Ganon. Ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yun, parang dole-out din yun. Hindi dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. In other words, pakitang tao na naman. Moro-moro na naman. Kaya lang sabi nitong si Pagdanganan, yung budget secretary natin, kasi daw, pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang maganda dyan, i-balance yung budget, yung billion-billion sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Di ba? Yung sa akap, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. Kaso mo, kung 40% yung sinasabi, 40% pa lang ay natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee, etc. Nasabi nga ni Mayor Magalong, ang natitira mga 30% na lang. 30 to 40%. Mabigat ang laban. Pero mo,
ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Kung ibabalik mo yung 70% na walang kurakot, aabot yan eh. Hindi mag-exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba. Oo Nagguba ang ating mga proyekto. Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. Yan. Kawawa naman tayo. Ngayon, ano nangyayari, di ba? Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Kasi walang ginawa yung Philippine Presidential Advisor on Poverty Alleviation kundi maghamon ng kanta. Hindi naman ma-alleviate. Hindi pwede yung mga palliatives na wala naman kasi talagang expertise si kasamang Larry para sa poverty alleviation. Ang natatawa lang nga kasi ako. Yun. Hindi, malungkot talaga. At saka puro kasinungalingan. Ito mo sasabihin niya. Ito lang nakakahawa yata etong gobyernong to sa pagkasinungaling. Hindi naman dating sinungaling si paring Larry eh. Kita mo, sasabihin niya nakulong daw lahat ng kliyente ko. Nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Di ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Correct. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Wrong mistake siya dyan. Talaga. Bago kine-claim niya na siya ay abogado ni Pangulong Arroyo. Di ba laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit, alam nyo, eto magbibigay ako ng 1 milyon sa kahit sino magpapakita sa akin na siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear. Kine-claim lang niya na abogado siya. Grabe. Maaaring nandun siya, patambay-tambay, pasundot-sundot, pero never siya nag-appear sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Anyway, nabanggit ko yan, hindi dahil sa kung ano pa man, naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. At dito bagamat ako alam niyo naman hindi ako natutuwa talaga kay Rizon Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, okay siya sa akin. Ayan. Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, di ba, ang ginagawa, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga Yes, pati bata. Oo, mga bata, may nag-aaway ng mag-asawa. Opo. Eto, di ba, hinigpitan na ng BSP. Sinabi, tanggalin niyo na yung e-wallet ng mga bangko dyan sa banking. Para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga, sabi nga nila talaga, if there's a will, there's a way. Kung may paraan. Kung gusto, may paraan. May paraan. Oo, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Tama. Eto, tinanggal na nga sa mga e-banking, di ba? E-wallet. Yes, so, hindi ka na pwedeng magbayad, magpusta using yung mga mobile banking mo ng mga bangko. Yan, mamaya may guest tayo from the PDIC. Titingnan natin yan. Ang ginawa naman itong mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce katulad ng Viber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala, pwede na sila magbayad. Hinaluan na. Kaya yan. pala. Katulad nito At di ba, sabi nila, bakit ang PAGCOR daw kengkoy? Di ba, merong prohibition dati. Hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minuto ako, nabibuisit ako Bisan may pinapanood ka Lumalabas biglang sa'yo. lalabas na lang mga online gambling. Opo, nagpapakot Nakakayamot Diyan si Ivana Alawi, si AJ Raval. Itong mga to naman, alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Diba? Oo nga. Pambihira naman Oo nga. Viber, yung mga ganitong apps, pwede ka na magbayad doon. Di useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, PAGCOR. Ang problema sa PAGCOR, kahit kailan naman, hindi naman lang ngayon, even before, even sa previous administrations, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero ngayon,
Ngayon, Mas matindi. Pinakamatindi. Dati naman hindi ako nakakakuha ng mga advertisement. Pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat-maya Ayan, nakakatawa. Kumbaga, lumalapit na sa Habang tukso. dinidiscuss natin yung e-gambling, yung pumasok tong e-gambling Mario dito. Josep. Oo. Ang sexy ni Ivana Alawi, Oh, Ayan, yan ang grabe. mabigat. Oo, Opo. na nangyayari. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy. Huwag yan matabunan nitong controversy ng mga flood control kasi this is equally important. Yes. Kasi moral character po, kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos, sa halip na Nagagamit ipambili ng pagkain, ipambili ng ballpen, notebook, sinusugali. Opo, totoo. Oo, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling at may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao kaya nga lakas ng kita ng mga casino So dapat po